ng pag-attend ko ng rally. OFW po ako sa taong 2014-2016. So, sa panahon po ni Tatay Digong, nung tumakbo po siya po yung binoto namin na presidente. So, sobrang proud po ako na hanggang ngayon po, sinusuportahan ko pa rin po si Tatay Digong. Actually, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero lahat po nang lalabas sa aking bibig, ay ngayon pa lang po pinagpapaumanhin ko dahil ito po ay galing sa aking puso at personal ko po itong opinyon. Pero po bago ang lahat, gusto ko po munang tanungin ng ating mga kapulisan, kumain na po ba kayong lahat? Wala po ba kayong break time? Hindi po ba kayo iniisip ng inyong presidente? Kawawa naman po kayo! Ang inyo pong presidente ay nagpapahinga at may magandang buhay sa palasyo. Habang kayo dito ay nagugutom. May baon po ba kayo? Baka may sobra po tayong pagkain, i-share po natin sa ating mga kapulisan. Dahil yan po ang tinuro ni Tatay Digong, ang mahalin po natin ang ating kapwa, lalong-lalo ng ating mga kapulisan. Okay. Sobrang nanggigil po talaga ako. Yung totoo po, ako po ay single mom. Yung aking anak po ngayon ay mag-isa sa apartment. Iniwan ko po sa Makati. Kasi gustong-gusto ko pong umattend sa rallying ito. Matagal na po ako nag-aabang ng pagtitipon. Subalit, syempre po ako po'y nagtatrabaho. Panggabi po ako kagabi, wala po akong tulog dahil naging ina po ako sa buong araw. Kinausap ko po ang aking anak, ngayon po'y nanonood ng TV. Bibilisan ko lamang po dahil hindi po rin ako pwedeng magtagal. Nanggigigil po ako sa ginawa ni General Torre. Pero ang unang-una ko pong hiling at hinahamon ko si Ginang Claire Castro. Nananawagan ako sa iyo, Ginang Claire. Maawa ka naman at mahiya. Patunayan mo na ang iyong boss ay hindi bangag. Meron po ba ditong doktor? May mga doktor po tayo. Hinahamon ko si General Torre kung sinong doktor ang makakapagpatunay kung anong sakit ng kanyang amo sa pagniwi-ngiwi ng kanyang bibig. Anong klaseng sakit po ang meron ng ating presidente? Walang doktor ang makakapagpatunay dahil alam po ng lahat kung anong nagiging dahilan ng pagniwi-ngiwi niya. Duterte! 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 Gigil na gigil po ako kay Claire Castro, kaya balikan po natin si Claire! Claire Castro, ako po ay walang pinag-aralan sa batas. Pero hinahamon kita, kaya po kitang harapin sa debate. Isang babaeng kung titingnan ay 16 years old, kaya ko pong labanan sa edad ni Claire Castro na mukhang 60 na po ba siya? Senior, ilang taon na po ba si Claire Castro? 75! So, salamat po sa pag-i-stay po talaga. Litong-lito na po ako sa mga sasabihin ko sa dami po ng nasa aking isip na nanggigigil po ako sa ating gobyerno. Pero yun lang naman po eh. Magpatunay kayo na may sakit po si Presidente Marcos kung bakit po ngingiwi-ngiwi siya. Ang taong natatakot sa hair follicle po ay ang taong alam po natin gumagamit ng droga. Nakakatakot mga kababayan, single mom ako, baka bukas makalawa, damputin na rin po ako, dalhin po ako sa Netherlands. Breadwinner din po ako, ngayon pa lang kayo po ang saksi. Naglakas loob po ako magsalita dahil hindi ko po matim. Nakakasuka ang ginagawa ni Presidente Marcos. Nakakahiya.
Kayo po ang sinasabing lagi nagpapakalat ng fake news. Pero, nakita niyo ba ang mga edited picture ni Lisa? Yung mga panahong umating daw sa Malacanang, walang tenga, walang kamay, walang upuan. Nasaan si Lisa? Wala silang mailabas. Hindi ba sila ang fake news? Di ba madali namang mag-live video? Tatahimik naman tayo mga Duterte. Pag pinakita nila sa isang live interview na nandito si Lisa. Eto po, sorry nakalimutan ko bumalik sa isip ko. Gusto ko pong baguhin at itama. Nung mga panahon pong nangangampanya at nagtiwala si Bibi Sara kay Marcos, pagkatapos niyang ligaw-ligawan, di ba dapat si Sara na ang lalaban bilang presidente? Niligaw-ligawan po niya, naniwala po tayo. Hindi po ako nakaboto ng panahon yun dahil mas inuna ko ang trabaho. Pero ikinampanya ko po ang unity. Naalala niyo po ba ang kanta ni Andrew E? Ngayon po, babaguhin natin. I-revive natin dahil po tayo itinraidor ng pangkat ni Marcos. Hindi po ako magaling kumanta pero ang lyrics po dati ni Andrew E, babaguhin natin. Bagong Pilipinas, pangag ang mukha. Walang prinsipyo at walang isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, BBM, tinraidor, si Inday Sara. Ulitin po natin. Hindi po ako magaling kumanta ha, pasensya na po kayo. Sabayan niyo po ako. Dahan-dahan lang po. Bagong Pilipinas, pangag ang mukha. Walang isang prinsipyo at walang isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, BBM, tinraidor, si Inday Sara. Gusto ko po makarating kay Andrew E. na yung kanta niya ay binago ko na. Sa magaling po nating mga musician at magaganda ang boses, nawa po'y ganda gawan nyo ng revive song ito, yung lyrics na ginamit po natin.